Another day, another ganap. Dahil ngayong araw ay nagising ako ng maaga, kaya itong asawa ko at si Ayu, napakasarap ng tulog. Habang ako naman ay umaga pa lang nagla-live selling na ng mga skincare products namin. Grabe! Salamat sa Diyos, palagi sa napakaraming orders at sa mga followers at users ng Kian Skincare Products. Shoutout po sa inyo, hindi ko na kayang isa-isahin. Maraming salamat po. Napakadaming order, napakadami pang viewers. Lalagay ko nga pala sa comment section mga links saan ka makaka-order. Kapag ganitong maraming orders talaga, palagi akong sinisipag. Ewan ko ba, kapag the more na napapagod ako sa dami ng orders, mas sinisipag ako. Ganon ka din ba? Mga bandang hapon na nga pala ako natapos mag-live selling. Kaya ito, nagpatulong na ako ibaba ang mga sako-sako na orders. Ang bigat kasi, kaya tamang hila lang. Bawal daw kasi magbuhat ang kagayo kong may pikos. Ikaw din ba may pikos? Hirap ng ganitong sitwasyon. Minsan payat ka, tapos minsan tataba ka talaga kahit hindi ka naman lumalakas na kumain. Sa totoo lang, ang hirap talaga maging babae. Ang dami mong mararamdaman talaga kapag may pikos ka. Minsan irritable ka, minsan tamad na tamad ka pa bumangon at kumilos. Pero dahil kailangan maghanap buhay, walang makakapigil sa atin. Lalo na kung lahat umu-order na itong Kian Skincare Products, mas lalo ka pang sisipagan. Ngayong gabi nga pala ang hapunan namin, ako ang maghahanda. Kaya ang hinahanda ko ngayon ay pritong galunggong, pritong talong at ensaladang mangga. Gusto ng asawa ko yung ganitong ulam, lalo na ang mangga na ensalada na may bagoong. Oo nga pala, ako naman ang pinakagusto ko sa ulam namin ngayon ay ang pritong talong. Alam nyo ba guys, hindi ko kinakain balat ng talong. Talagang hinihimay ko ihiwalay ang balat ng talong. Yung laman lang ang gusto ko kasi. Hindi ko kasi siya feel kainin, magaspang kasi siya. Sinabay ko na din palang paghihiwain ang mga fresh fruit ng asawa ko para gawing fresh juice. Naghiwa na ako ng carrot at orange. Masarap din po pala yung ganitong mix pag ginawa mo siyang fresh juice. Minsan, hinahaluan namin ng apple, kaya lang naubusan na kami ng apple eh. Paano ba naman? Mga bata dito sa amin mahilig sa mga prutas, kaya may kaagaw talaga kami. Alain mo yun, isang box po talaga binibili naming apple and orange, kaya lang mabilis talaga maubos kasi gusto ng maraming kids dito. Napakalaki talagang tulong netong juicer na na-order ko sa online kasi talagang nakukuha ang purong katas ng prutas. Napapadali talaga neto trabaho ko, kaya lang ang pinakamahirap is yung paghuhugas. Yung mga ganitong fresh juice, actually, may yellow man o wala, masarap at healthy siya. Kaya subukan mo na din. Buti na lang kahit gabi na may nabili pa kaming galunggong sa palengke. Kaya nga pala kami nagkaroon ng mangga kahit gabi na. Nagbigay kasi yung pinsan niya. Kaya ngayon naisipan namin tong ulamin. Kaya gagawin ko na siyang ensalada para ka-partner ng ulam naming isda. Ganito talaga kasarap sa probinsya. Nahihingi mo or binibigyan ka ng gusto mong putas o gulay man ng libre. Sadyang matrabaho talagang paggawa ng ensaladang mangga. Kasi puro paghihiwa talaga ng mga rekado. Nag-uulam ka din ba ng ganito? Mabuti na lang mahilig ako maghiwa-hiwa. Kasi sa mga di nakakalam, nagtrabaho ako dati sa isang restaurant. Sa kitchen pala ako na-assign. Kaya mga ganitong trabaho, simple na lang sa akin at napakadali. Ito nga pala si Chichi, pamangkin ng asawa ko at kalaro ni Ayu. Mahilig talaga siya sa mga camera, kaya siya nagpapakute. Hi Chichi! At yan naman yung mami niya, tingnan mo diba? Kanino pa ba magmamana? May kwento nga pala ako guys, bago pala ako magkanegosyo, marami akong napasukan trabaho. Hindi mo talaga i-expect nakapasok ako sa ganitong klaseng trabaho sa kwento ko ha. Una, naging working student nga pala ako. Hanggang makatapos, napasukan ko ay yung sa McDonald's. Malaking tulong talaga yung mga ganyang fast food para sa aming mga working student. Sila yung nag-a-adjust sa schedule ng mga estudyante para sa pasok sa trabaho sa kanila. Nang makatapos ako, totoo nga pala na dito sa atin sa Pilipinas, kahit fresh graduate ka, hirap pa din makapasok sa trabaho. Kaya kesa maging tambay ako, pinasok ko nga din pala ang trabaho na seasonal sa isang factory ng Red Ribbon. Nakakatuwa nga doon kahit seasonal lang napasok ko. Nasa malaki kang freezer at ang daming cakes. Nakakatakam at bawal doon ang bagal-bagal. Pumasok ko sa ganong trabaho kahit wala akong alam sa pagbe-bake or pag-a-icing ng cake. Talagang on the spot ako natuto. Pinakamahirap para sa akin doon, yung ice cream cake. Kasi mabilisan mo dapat siyang lagyan ng icing. Kung hindi, reject agad ang gawa mo. Kapag sweldo day doon, ginagawa ko, bibili ako agad sa labas ng Red Ribbon Factory ng mga cakes na reject. Kasi pag empleyado ka, pwede kang bumili doon.
Ganon ginagawa ko para may pasalubong ako sa amin. At nagtrabaho nga din po pala ako sa isang kumpanya sa office, sa accounting department. Kaya lang, nahirapan ako sa biyahe. Ang pakalayo kasi ng bahay namin, papunta sa work. Kaya hindi rin ako nagtagal. Ano pa bang mga gusto niyo ikwento ko about sa buhay ko? Kung interesado ka, i-comment mo naman. Ito talagang ayaw ko sa pagpiprito, yung nakikipaglaban sa mantika. Ayoko kasi nasusugatan talaga, hindi ko kinakaya. Muntik na ako may makalimutan. Pumasok nga pala ako diba sa isang restaurant. Actually, ang ina-applyan ko talaga ay kitchen. Napasok naman ako sa kitchen pero mga ilang buwan lang at nilabas na naman ako sa counter. Sabi nga ng manager ko, hindi ako pang kitchen lang. Dapat nasa labas ako. Dapat daw nakikita yung totoong ganda ko. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko nun. Kung mainis ba ako, matatawa ako. Kaya nga ako nag-apply ng kitchen kasi ang tagal ko lang laging humaharap sa customer. Noong mga panahong working student pa ako. Ganon din pala, ilalabas din ako. Kaya syempre dahil masipag ako, umabot ako ng ilang taon sa kumpanya ng restaurant na yon. At na-promote na nga ako. Mas mahirap nga talaga pag naging manager ka. Ikaw na halos lahat ang haharap kapag may problema ang mga staff mo. Mga panong pandemic yan, kaya nakilala ko na rin ang asawa ko. Natatawa nga ako habang nanliligaw siya sa akin. Inofera niya ako ng trabaho. Sabi niya kung nung sinasahod ko, dodoble o triple niya. Kaya lang hindi ko tinanggap. Kasi ayoko siyang maging boss lang. Gusto ko maging asawa siya. Kaya yun, nireject ko yung offer niya sa trabaho. Pero sinagot ko naman siya as aking asawa. Kaya lang, ganun din pala. Siya rin ang boss ko dito. Nag-resign na nga rin pala ako dun sa trabaho ko sa restaurant kasi sobrang toxic na. Ang gusto pa nga niya, mag-stay lang ako sa bahay. Tapos bibigyan niya ako ng budget, ibigay ko sa aking pamilya o mga magulang ko. Eh hindi ako ganong klaseng tomboy. Gusto ko, nagbabanat ako ng buto. Kaya ang ginawa ko, tinulungan ko na lang siya sa mga restaurants niya. Walang bayad yun kusa lang. Pero sinasahuran pa rin niya ako. Alam niyo ba guys, nung unang sweldo ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung sweldo ko. Nagulat siya kasi ako daw ang kauna-unang nagbigay ng sweldo sa kanya na partner niya. Ako naman kasi wala akong pakialam sa pera. Mas may pakialam pa nga ako sa pagkain Sige, sa susunod na yung mga iba kong kwento kasi tamang-tama gutom na ako kaya kain na tayo. Itong mga isda, hinihimay-himay ko muna para sa asawa ko. Gusto ko kasi tuloy-tuloy akong kakain. Ewan ko ba kapag isda ulam, gusto ko himay muna lahat bago ako kumain. Para sunod-sunod, ikaw ba? Paano? Ganito nga din pala ako kumain ng pritong talong. Gusto ko talaga palagi may sausawan na toyo at kalamansi. Tapos marami ilalagay ko sa kanin. Yung tipong lubog na yung kanin sa toyo. Sarap na sarap talaga ako. Ang sarap talaga kumain kapag nagkakamay. Di ba guys, may allergy ako sa mga malalansa. Kaya itong Barrio Fiesta, favorite ko talaga to. Lalo na sa pagganitong ulam na ensaladang mangga. Sabi ko nga sa asawa ko, galit-galit muna kami sa plato. Hindi muna kami hati kasi alam ko mapaparami ako ng kain. At saka siya din kasi favorite niya yung ganitong klaseng ulam. Basta mahalaga dapat himayan ko siya ng isda. Hirap na hirap kasi siya maghimay sa totoo lang. Kapag diet ka talaga, hindi mo maiwasang kumain ng ganitong klaseng ulam, di ba? Kahit nga ikaw nanonood, natatakam ka na Mga lutong ulam talaga, malakas kaming kumain at mga lutong probinsya. Umay na kasi kami sa mga pagkain pang restaurant nung panahong nasa Manila pa kami nakatira. Kaya nga dito napili namin bumili ng properties sa probinsya. Alam nyo ba guys, kapag gutom at pagod ako, kailangan talaga meron akong coke. Napakasarap kasi talagang humahagod sa lalamunan yung sarap niyan. Hindi ko talaga tinatantanon tong toyo at kalamansi. Malakas po talaga ako sa sausawan. Siyempre, nakakamay ko na kumain, nakataas pa yung paa. Kapag ganito, na-enjoy ko na talagang kinakain ko. Wala na akong pakialam sa paligid ko. Sa totoo lang, tapos na silang kumain. Pero ko ito, kain pa rin ng kain. Kasi nga, nanghihinayang ako kapag may tira pa, kaya ako na lang uubos kaysa masayang. Marami kayang nagugutom ngayon. Syempre, huwag niyong aksayin ng pagkain. Kaya dapat, lubusin po natin kung anong meron sa ating hapagkainan. Ngayong gabi, nandito na naman nga pala mga kabingo family namin. Grabe, ilang araw na kaming talo sa kanila. Mga nakarang araw, mga nananalo, umaabot ng 1K to 1.5 kapag ganito din palang naglalaro kami ng bingo. Grabe, ang gulo ng laro din ng mga bata at ang ingay. Kaya kung sino talaga nagbobola, talagang mapapaus ka kasigaw sa ingay ng buong bahay. Ito nga pala mga cards ko, 35 pesos lahat yan. 5 pesos kasi ang kada isang card. Nakakainis talaga kapag ang dami mong puro, tapos hindi naman pala ikaw ang mananalo.
Gusto ko nga pala hiwa-hiwalay kulay ng mga bato kasi wala, trip ko lang. At ayan na nga, nanalo ako. Itong napalanunan ko, 36, 53 at 46. Ang kabig pala namin ngayong gabi ay 400 pesos. O diba, makakailang laro pa tayo sa dami ng nakabig natin. At syempre, nanalo na naman ulit tayo sa numerong 25, 22 at 37. Ang swerte ko ngayon, nakadalawang sunod agad ako. Talagang aabot kami hanggang umaga nito. Gabi-gabi, halos ito na yung banding namin ng family. Laro-laro lang to, wala namang seryoso. Kaya itong si Ayu, nanlambing na bigla at nilaro niya si Baby. Ang pogi talaga netong si Bunso kasi tawang-tawa siya sa amin ni Ayu. Nilalaro namin si Baby dyan, kaya tuwan-tuwa. Kung may mga gusto kayong kwento about sa akin, mag-comment lang kayo. Sana na-inspire ko kayo sa video na to. Kaya, paalam!